Tayo mga kabrid, nataabutan tayo ng dilim. Nabot tayo ng dilim kay ano? May saingan pa, may saingan pa dito sa kabrid. Ayan. So pwede kami dito pumunta ni Mrs. Kabrid. Ayan, may mga nagsasaing dito. Pwede tayo magpasyal dito. Wala sila sa Out. Ay, te. Abay po, salamat. Babalik ako ulan ha. Sita pa natin, dalhin ko yung mag-ina ko rito. Dadalhin ko yung mag-ina ko. Yung mag-ina ko, dadalhin ko dito. Mag-picnic tayo. akala ko makina pala. So tara, samahan niya ako. Sabi ko din na boss, kay malakas na tubig. Oo. Uwi na tayo at aabutan tayo ng dilim. Magpapakain pa tayo ng mga alagang manok. Siyempre. Nan! Salamat! Babalik ako sa susunod. Dalhin ko yung mag-ina ko. Bahay ng gusto para dalawa tayo, partner. Lagi na mag-ano dito. Ganito ang mga paborito sa mga gusto din. Mga area dito, susukin. So ayun nga. Ang medyo makwento yung kaibigan natin na yun. Inabot na naman tayo ng mag-alas 5. Ilalakad pa. Pupunta pa doon sa magbababad pa tayo ng pagkain ng manok. Naku po, mag-alas 6 na naman tayo. Alas 5:30 na naman siguro tayo, sana maaga pa. So okay naman ang kaibigan natin kabrid. So ang mga napansin natin sa kanya doon sa bahay niya, yung napansin natin na wala naman tayo napansin na yung talagang kailangan niya. Wala naman tayo. So, sa scout, kasi in-scout natin siya. Parang pinagmasdan natin siya. Sabi nga natin kanina, hindi natin sasabihin na pinagmamasdan natin siya. Kasi balak natin siyang bilhan ng pangangailangan. So, napansin natin, bigas. Wala akong nakitang bigas. Wala rin akong nakitang dilata. Ano lang sa kanya, kape. Yan ang pinagkape tayo doon. Yun ang napansin kong mayroon siyang kape, mayroon siyang, ayan, siguro kasi hindi nga sa kanya problema yung ulam. Kasi ang dami lang dyan sa mga gilid-gilid, mga talbos-talbos. May mga kinakain siyang halaman na hindi ko pa nakikitang kinakain. Pero pag kinakain ko rin, kasi curious ako eh. Sarap kabrid yung mga halamang ligaw. Iwan ko kung anong mga pinagtatawag niya doon. Pinagtatawag niya sa mga halamang yun. So, wala akong nakita. Ang nakita ko lang kailangan ng tao, bigas, tsaka yung mga dilata. So, pag sumahod si Mrs., kaya sabi ko kay Mrs., kasi nga, pag ang sahod ni Mrs., hindi naman yung galing sa YouTube. Talaga 100% hindi naman kailangan. Galing talaga yun sa mga sponsor. So, nakaulugalian namin ni Mrs. na, sabi nga namin, na sana pag makasahod tayo, hindi lang puro kabig, mag-share din ikaw ng blessings. So, nung nakaraan, basta lagi kami nag-share. Din kami, nagpapakulay din kahit papano sa mga iba. Pinapakita din namin na kahit papano, kahit walang-wala na, kahit ultimo na lang yung pambili ng namin, dahil sa kabutihan, nagpapakulay din kami ni Mrs. Nagmi-member din, mga ganun. So, sabi ko, ngayon, tayo ng kahit paano makapag-provide tayo. So, sabi ko nga, punta kami doon ni Mrs. kasi apakadaming tilapia. Si Mrs. pag narinig yung tilapia, kabred, pag narinig yung tilapia na yun, ako po, talagang nayaya ko na yun dito isang bisis eh. Kaso hirap na hirap kami makabiyahe ba. Pero dito, pag pag baba natin, di tayo doon. Kailangan doon buong araw kasi sa biyahe pa lang doon tayo magbaon na ng kung anong snack. So mag-outdoors ba? Mag-outdoors tayo, hindi ko alam kung kailan. Pero sisit up pa namin niya si kaibigang Fernan. So ang plano para sa akin, ang na-scout ko is okay naman ang kaibigan natin. Wala naman tayong napansin na yung talagang nasira ang bubong, naanod ng baha. Yung mga pananim niya lang ang nawas out sa ating kaibigan. So ang susunod natin, pag nakaluwag tayo, dadalhan lang natin siya ng mga goods, yung mga pang-emergency lang ba, kagaya ng dilata, dadalhan natin niya siya doon. Pag nakadilin siya tayo, or kung may tumulong sa atin, shout out sa mga sponsors dyan, kung may tumulong, hindi, bigyan natin ng kahit 5 kilong bigas, pagbalik natin. So, iwan ko lang kung epektibo itong ginagawa natin. Tinitesting lang natin kumukuha tayo, nag-i-scout tayo sa sarili natin. Pag ito nag-click,
hahanap naman tayo ng iba. Pag ito nag-click, hanap naman tayo yung mga, kung ano, makita natin dyan, namamasura, o kaya yung naglalakad, o kaya yung, ano natin. Pero papaalam tayo dun sa tao. Basta, yung pag-content-content na magano na medyo, nakakaano kasi yun. Kasi alam ko nakakabastos din ang i-content ka. Na dahil nakakaawa ka. Parang nakakaano yun. Parang inhumanitarian ba? Parang nakakaano. Kaya, hindi ko alam. Pero pag may nakuha tayong handang tumulong, lalakasan natin ang loob natin. Kasi pagtulong ang nagiging ano natin. Kung papapaalam na lang tayo sa ano, pag malay mo sa susunod, mag-target tayo ng mga street vendor. Kung ano yung makita nating nangailangan talaga, yung nakikipaglaban ng patas sa buhay. Gustong makaahon. Yung ibang gustong mabuhay para lang, yung mga taong naghahanap buhay para lang mabuhay, hindi para yumaman. Yung mga taong ganun. Kaya minsan kabrid, mahilig akong bumili sa mga bangkita. Yung pre, sa'yo na yung ano. Ay, may sukli ka pang 60. Ay, sa'yo na po. Salamat na lang sa gulay. Mga ganun ba? Yung mga nakalatag-latag sa baba, yun ang medyo binibilhan ko. Kasi sila yung mga taong naghahanap buhay para lang makasurvive, kabrid. So, kailangan talaga nila ng kagaya ng mga mamimili. Hindi yung mga may pwesto. Kasi yan, naghahanap buhay yan para yumaman talaga na. May mga pundo na yan, kasi nasabi. Kaya ang binibilhan ko madalas, yung mga nakabindor ka, yung mga nasa latag-latag, yun, mga balot-balot na kamatis, sibuyas. Kasi ramdam ko ang hirap kaya kabrid pag yung ano, yung walang-wala ka pero ayaw mong gumawa ng masama. Walang-wala ka pero ayaw mong mandupang, yung tipong hanap-hanap ka ng mga ano, mga gulay-gulay na pwedeng balot-balutin para itinda. Yun ang parang ang sarap mong anuhin ba. Yung tipong wala na namang bigas sa bahay namin, mga ganon. Tapos aasa ka, lalatag-latag ka sa gilid ng ano, kalsada. Minsan habulin ka ng mga barangay kasi bawal magtinda doon. Ayaw mo naman makitabi doon sa may pwesto kasi paalisin ka kasi yun, nagbabayad ng ano yun. Yung tipong wala kang ibang choice, kabrid, kundi makipaghabulan sa mga ganon. Yung mga nagtitinda ng ganon, sarap tulungan nun. Sarap. Pag minsan pag bumibili ako ng isang tumpok na ano, halimbawa talong, bili ako 4 na piraso, bibigyan ko ng buong 200. Di may sobre yan, may sobra yan. Anuhin ako niyan, aalis na ako. Sige, ano na lang yan. Sabi, uy, salamat. Mga ganun ba? Hindi natin binablog yun. Pero, hindi ko pinapamukha dun sa tao na nagtulong ako dahil marami akong pera. Hindi ko pinapamukha. Yung ako, ganito din itsura ko. Hindi ko pinapamukha sa kanya na, uy, salamat. Yung kala niya maluwag. Hindi ho tayo ganun. Hindi ho tayo tumutulong dahil may pera tayo. Tumutulong tayo dahil alam natin yung pakiramdam na nasa ganung sitwasyon. Yung nagtitinda. Yun ang mga masasarap na ano. Marunong tayong lumugar ba. Pag nakaluwag, tulong. Pag medyo kapos, tiis. Ganun lang. Napakasarap sa buhay, kabrid, na kahit sa sarili mo, hindi mo man pinagyayabang nakakatulong ka. Yun lagi ang ano natin para mabuhay. Kami mag-asawa hindi namin ano makaangat sa buhay, kabrid. Hindi namin ano, ayaw namin sobrang ano, yung nagiging ano ka na para sa kayamanan. Maghabol ka ng piso, yung dahil sa kahahabol mo ng piso, nagbago ka na. Wag yung kaya mo nang yumurok ng pagkatao ng iba. Kunin ang disadvantage ng ibang tao dahil sa kahirapan para lang sa sarili, para lang sa piso. Huwag ganun, kabrid. So ano ka niyan, bigla kang mai-stroke niyan, kabrid. Paluin ka niyan ni Lord, kabrid. Masama yan. So ganun ang ginagawa natin. Iwan ko lang kabrid Ito testing lang naman to, kabrid. Testing lang natin. So baka by the next time na pagbisita natin doon, paghandaan natin, dadala natin siya ng mga goods, tapos mag-enjoy tayo doon. Huwag nating iparamdam doon sa kanya na umaano tayo ba dahil sa kalagayan niya. Maging parang kaibigan lang ang ituring natin sa kanya. Simpleng ano lang, kasi nagagalit yun.
nagtatampo yung pag nanliliit siya lalo. Yung tipong kaming mahihirap kabrid. Mapapaiyak mo kami sa tuwa. Pero naiyak din kami minsan sa hirap ng buhay, sa mga challenges. Pero pag mayroon kaming bagay na bang napasaya kami, naiiyak kami sa tuwa ba? Yung tipong salamat sa Panginoon na may tumutulong sa amin. Parang ganun. Nagiging ehemplo yung mga tao na yon. Hindi kami direktang nagpapasalamat sa taong tumutulong sa aming mag-asawa. Nagpapasalamat kami sa taas sa paggamit sa kanya para tulungan kami. Dahil alam niya mismo na kami na mag-asawa is talagang alanganin din sa buhay. Ganon din ang gusto namin mangyari. Gusto namin gamitin din kami para makatulong din sa iba. So titingnan natin ang kabrid ang sa susunod na kabanata. So pauwi na tayo, magpapakain na tayo ng manok. Pasensya na kayo sa kunting drama. Mayroon tayong bagong pagkakaabalahan, ang pagtulong. So kung ikaw may maluwag kang kalooban at nagigits mo yung sinasabi ko, gusto mo rin maging parte ng adhikain natin nito na makatulong sa kapwa mga kabrid, alam mo na kung saan ako maano kabrid. Tulungan natin ang mga kailangan ng tulong. Kung ikaw ay maluwag ka, hindi ko titingnan na maluwag ka dahil may pera ka. Tutulong ka dahil may pera ka. Titingnan natin yan, papaliwanag natin dun sa tao na nararamdaman natin ang sitwasyon ng tao, kaya natin siya gustong alalayan sa maliit na pagkakataon kung anong pangangailangan niya. So maraming thank you. Hanggang dito na lang mga kabrid. Ay pakita ko rin yung pagbiyahe ko pabalik mula dito sa paglakad natin para dun sa taong yan. So maaaring bumalik tayo kasi ang daming tilapia kabrid. Si Mrs. Doon laway-laway yung si Mrs. Doon sa tilapia ba. Hindi naman kumakain ng tilapia yun. Yung kaibigan natin hindi kumakain ng tilapia yun. Kinukuha niya lang yon, pinapaksiw niya or nilalaga niya sa aso niya, binibigay. Pero sayang, napakasarap lang yung mga ligaw na tilapia yung galing bundok. Grabing lasa nung kabrid. Si Mrs. nga pag nagprito, bawal akong makihingi kasi sa kanya lang daw yun doon, magano kami doon. Basta tingnan natin, planuhan natin kung paano magtatagumpay ang at the same time paparamdam lang natin na parang kaibigan siya, pero magdadala tayo ng mga goods para ipakita sa mga viewers natin na kahit tayo mahihirap, kaya din natin tumulong sa kapwa natin mga kabrid. Tulungan lang. Maraming thank you and hopefully mga kabrid, lagi lang kayo nasa maayos na kalagayan. Pakain na ako ng manok. God bless po.